Breaking news! Martin Romualdez gustong hawakan sa leeg ang 18 ex-marine. Nako, kaya pala ha? Kaya pala ka gusto nyong isa-isahing kausapin ang 18 Marines. Para nga naman maoperan nyo ng kung ano-ano. Malupit ah. Iba talaga ang diskartihan ng mga buhaya. Ang mga buhayang hindi nabubusog sa kanilang pagnanakaw. Lupit, no? So eto po mga banateros, mga kabiyag, grabe itong pag-uusapan natin ngayon dahil eto nga gusto pong kontrolin ni Martin Romualdez or ng mga binulgar ng 18 Marines sa mga politiko na nadalhan ng male-maletang pera. No, ang tindi ho nito dahil alam niyo 'yon, parang gusto na naman nilang para hindi nga naman lumabas at maidiin sila ng 18 Marines, eto ginigipit nila. At ang masaklap pa dito gustong kausapin. No, gusto nilang kausapin para kontrolin nila etong mga to para manahimik na rin siguro 'yun ang kagustuhan nila dito. At ayan naman yung mga pag-uusapan natin ngayon. Ang tindi, no? Grabe. Talagang tinatrabaho nilang 18 ex-marine. At eto nga, may mga bali-balita tayo na alam nyo po ba? Kahit saan magpunta, ang 18 ex-marine ay may mga sumusunod. Oo, may mga sumusunod sa kanilang galaw. Bawat galaw po ng 18 Marines ay sinusundan ng kung sino-sino. Hindi lang natin alam kung sino ang may pakana nito, pero ako ay magbibigay ng clue kung sino ang leader ng mga sumusunod dito sa 18 ex-marine para masurveillance or masundan ang mga galaw ng 18 ex-marine. Lalaki siya at kukutis uling. Lalaki siya at kutis uling. Ang ganda yun. Oo, isa siyang lalaki at kutis uling. So yung lalaki na yun po yung nag-uutos sa mga tao na para sundan etong galaw ng 18 ex-marine para malaman ng mga, syempre, sino ba yung yung tawag dito, yung mga binulgar na mga pangalan nitong mga ex-marine na to, na tumanggap ng milyong-milyon or bilyong-bilyong pera na galing sa pera ng taong bayan. Ayan ang matindi dyan. So syempre bago natin puntahan yun, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page na JG Banateros at ang aking TikTok account na J Guevara. So bago tayo mapunta doon, may mga sisilipin muna tayo dito ng mga ibang mga balita. Katulad lamang nito, speaking of 18 Marines, ito po isa sa mga proof of delivery. No? So ganito po lang kadali na i-deliver ang pera natin. No, nagpapanggap ng mga Joyride, Lalamove, ano yung kulay pula na yun? Ano yung kulay pula? Nagpapanggap ng mga rider, para maipadala sa mga ibang mga politiko yung mga pera na dapat ay sa atin or tinatawag nilang suhol. No, suhol para sa mga iba't ibang mga politiko. So ito po yung iba na inilabas na ebidensya na inilalagay yung mga pera sa mga envelope tapos i-deliver. Na yan nga yung pinapasinungalingan ni Lacson ngayon. Na hindi daw ito totoo. Puntahan na, hindi totoo, may nilalabas na ebidensya pero sa kanila hindi pa rin totoo. Ang lupit no? Grabe biruin mo yan Ganyan kadali lang i-deliver yung pera. Ganyan lang sila kadali magnakaw ng pera natin. Utang ina, nilalagay lang sa envelope. Tapos i-deliver kung kanino. Sana all, Akala ko pagkain lang dinideliver ng mga rider, pati pera na din pala. Grabe. Biruin mo yan, Ang nakakaano pa dito, ang nakakabwisit dito, kino-question nila na hindi daw, parang posible daw na mai-deliver daw yung
800 billion ba yun? Kung hindi ako nagkakamali. 800 billion na idiniliver ng mga Marine sa iba't ibang mga bahay or iba't ibang pangalan ng mga nabahagian nito or pinagdalhan. So sabi ko naman, hindi naman question yun eh. Ang question dito kung totoo ba o hindi. Ang tanong pa dito, bakit ayaw niyong iharap sa Senate Blue Ribbon Committee na dapat doon talaga yan pinag-uusapan? Diba? Parang takot na takot si Ping Lacson eh. Takot na takot yung ibang mga senador na mapag-usapan itong issue na to, no? Sa Senado. Bakit kaya? Why? So, tindi, no? Puta na ganito lang nila nakawin yung pera natin, no? O, eto naman, fake news po ito, ha? Kitty Duterte naban sa ICC, hindi na pwedeng dumalaw sa ama dahil pumunta sa ICC ng lasing at nagwawala ng hindi payagang pumasok sa loob. O fake news alert po tayo mga banateros, mga kabiyaya. O kadalasan po na nagbabalita ng mga ganito yung mga tanso vlogger. Mga tanso vlogger na mga bayaran ni Tambaluslos. No? Sino ba naman tanga pupunta ng lasing dun? 'Di ba? Tsaka magwawala, di mas lalong hindi ka pinapasok, tanga talaga. Bobo yarn. Kaya yung mga, lalo na yung mga senior citizen natin dyan, ha, matuto na rin dapat ho kayong mag-research kasi may mga talagang eto masakit ang katotohanan, pero may mga pagkakataon talaga na may mababasa ka tapos parang mapapaniwala ka talaga. Hindi totoo kasi kahit ako nang nangyayari sa akin yan, pero ang ginagawa ko, tinatanong ko sa mga banateros, lalo na kay Banat Bay, tinatanong ko sa kanya kung totoo ba o hindi. So, ang kinaganda kasi sa banateros, pag nanghingi ka ng advice, nanghingi ka ng tulong na para, alam mo yung kung paano ba, kung ano ba to, fake news ba to, hindi. Kaagad yan nilang ina-actionan na tinuturuan ka talaga. Ngayon yan sasamahan namin. So, itong post na to ay isang fake news. Laban po ito kay Kitty Duterte. Okay, dito naman tayo sa isa. Eto. Sobrang sipag ni BBM kahit sinipon na sa speech niya ay tuloy pa rin siya sa trabaho. Kahit di na kaya, kahit mo hospital, pa ay sige pa rin sa trabaho. Oo, sobrang sipag niyan. Wala ka talaga masasabi dyan. Kay Marcos Jr. sa kasipagan, wala ka masasabi dyan. Sobrang sipag ng taong yan. Oo, sobrang sipag ng tao yan si Marcos Jr. Diba? Pero ang pinagtataka dito, ewan ko lang kung totoo ha, kasi ako hindi ko pa talaga, sa edad kong to, nagkasipon ako. Pero siguro nagkasipon ako nang tumulo talaga yung sipon ko na nung umiiyak ako. Pero yung nagsasalita ako tapos biglang tutulo yung sipon mo, hindi ko pa naranasan yun. Marami nagsasabi na ganyan daw ang sintomas ng mga addicts, mga nagpupulburon daw. Oo, ganyan daw ang sintomas na yung sipon bigla-bigla na lang bumabagsak. Hindi ko alam hindi ko masyadong pero yan ang mga komento ng mga netizen dito sa post na to. Kayo ba mga banateros, kung may alam kayo at mamaya re-research ko kung totoo ba. Research natin mamaya kung totoo ha. Biglang tulo akadiri. Eto, power play in Congress. Insider say Sandro lining up to lawmakers to impeach VP Sara Duterte. Ano pa bang aasahan natin dyan? Si Sandro siya. Kung nasa edad nga lang yun, baka siya na yung pinupush ngayon. Hindi, sa totoo lang, si Sandro Marcos, kung nasa tamang edad na to para gawing presidente or vice-presidente. Hindi ko lang alam kung may age limit sa vice-presidente. Alam ko kasi meron At sa presidente, di ba? So kung may edad-edad na to si Marcos, si Sandro Marcos, butayan, eto ang pinupush ngayon sa totoo lang. Ito yung pinupush ngayon na lalaban kay VP Sara or tatakbong presidente. Siyempre, ano nga yan Kaya nga nila
gustong gawing Prime Minister si Romualdez o kaya si Marcos Jr. Para magtuloy-tuloy na yung dinastiya ng mga Marcos. Utangin na ngayon, nangangamuti na tayo. What if pa kung masundan pa ng another year to? Diba? Another 6 years na Marcos pa rin. Ngayon nga lang nangangamuti na eh. Tingnan niyo yung presyo ng gasolina, sobrang taas. Tapos sasabihin na naman ng malaki niya, kung wala namang gera sa hindi naman tataas yan. Ulol! Hindi naman yan dati pa naman mataas na yan. Diba? Yung bigas nga yung bilihin, tanga na, sabi ko sa inyo, grabe ang bilihin ngayon dito sa Pilipinas. Shoutout dyan sa mga OFW. Sobrang mahal dito ngayon. Sobra talaga, grabe. Yung 1,000 mo, bili mo ng ulam. Pambiling ulam lang yun. Diba dati 1,000 natin, may ulam na, may bigas. Depende na lang kung magsardinas ka tsaka talbos ng kamote or kaya sardinas tsaka malunggay, pwede na. So paano? Araw-araw ganon? Paano yun? Hindi ka ba mag-ulutot ng amoy talbos ng ng kamuting kahoy nun? 'Di ba? Kaya naman natin 'yun, mga Pilipino. Kaso nga lang, anak ng teteng, kaya mo bang araw-arawin 'yun? Sabi sa inyo 1,000, 'di ba? Gusto mong magulay, mas mahal pa gulay sa karne. O halos kapresyo na ng magkapresyo na yung gulay tsaka karne. Kaya useless din magugulay ka, puta na, di magkarne ka na lang. 'Di ba? So sobra grabe ngayon. Paano tayo na kahit papaano na a-afford or na natin na nakakaya natin kahit papaano yung ganyang kamahaling bilhin? Paano yung mga kababayan natin na iba? Na halimbawa sumasahod lang sa isang araw ng mga 500 to 4 or 600 a day. Yung mga 600 a day, babawasan pa ng si SSS yan, PhilHealth, Pag-ibig. Hindi magkano na lang matitira, sabihin na natin 400. Yung pamasahe pa. Yung baon pa. 'Di ba? Baon pa. Sabihin na natin pinakamalinis nilang maiuuwi sa pamilya nila araw-araw ay nasa 300 to 250 pesos. Ganyan kalupit. 'Di ba? 300 to 250 pesos ang maiuuwi ng isang trabahador. Buti sana kung lahat naman tayo dito sa Pilipinas ang mga kurso natin mga matataas na sumasahod ng 1,500 to 1,000 a day. Pero kahit na 1,000 a day ka, putangin na, sa pagkain pa lang ubos na. Paano pa yung mga bayarin, yung kuryente, tubig? Kung nangungupahan ka ba kagaya ko, paktay ka. 'Di ba? Paktay ka talaga. Kaya nga ako, yung sahod ko sa YouTube, pinagkakasya-kasya ko na lang talaga Ang upa ko sa bahay, 14K. Kuryente ko, maabot ng 6K kasi naka-aircon ako. Baka madry yung skin ko Diba? Baka madry yung skin natin, alam mo na. So, mag-aircon tayo. Kasama na yung lahat pang kalahatan na kuryente. Umaabot kami ng 6K to 7K dito. Pinakamalapit nga, 8K Ayun, tubig pa. Umaabot ang tubig namin dito ng 1K. Sa amin lang yun. What if dun sa iba? Kahit pa paano, may YouTube naman ako na nakakatawid ng pangbuwan-buwan namin, pangkain. 'Di ba? So kahit pa paano, sa YouTube ako talaga, kasi wala naman tayo natatanggap galing sa mga labas-labas dyan Hindi naman tayo katulad nung ibang mga vlogger dyan na mga tanso, mga dilawan, mga pinklawan na paldo-paldo sa kanilang payroll, sa mga kanilang mga bossing. No, hindi naman tayo ganon. Hindi tayo ganong vlogger. Dito lang tayo nakikinabang. Sa Facebook, wala din kita. Sa TikTok, wala din kita. YouTube lang talaga. Kaya minsan yung mga super thanks nyo sa amin, yung mga pag-like, pag-share, sobrang laking tulong po nun para sa amin. Hindi lang sa amin, kundi sa buong pamilya namin. Dahil dyan lang din naman din kami kumikita sa YouTube. Hindi na tayo maging mag-real talk na tayo, diretsuhan na tayo. Kumikita kami dito sa YouTube. Pero hindi kalakihan ha. Baka sabihin nyo si Banat Bay nga, laki-laki ng channel nun
parang thank you na lang kung kumita pa ng halos sa 100K yun per month. Eh paano pa kaya kami? Katulad kami nila parang RJ, nila Sir Jack na mga mababang subscriber or mababa yung views. Kaya pag hindi kayo nag-share or nag-like sa video namin at kung kaya pang mag-super thanks pero hindi naman namin hihingi yun, puro kusa nyo kung gusto nyo gawin. At mag-join sa group namin, yung join button dyan na makikita nyo dyan sa channel namin. Ayun, kahit pa paano, umaangat-angat yung aming revenue. Eh lalo ngayon, hinahatak pababa yung channel namin. Oo, nire-report. Kaya medyo maraming bumababa yung mga views namin. Diba? Tsaka hindi naman tayo hindi naman tayo sikat. Hindi gaano, talagang hindi kami sikat. Diba? Ang sikat dyan, sila Banat Bay, Boss Dada, Cocholi, yung mga talagang, tsaka yung iba pang mga vlogger na mga DDS, yung kato dyan, nila, yung sumusuporta sa Duterte, kato dyan, nila Kati Binag, yung iba pang mga vlogger dyan. Pero kami, yan katulad dyan kami, nila paring RJ, Sir Jack, si Master Juday, mayaman yan. Ay, katulad nila Sir Jack, ako, paring RJ na, yan, kami yung mga pinaka-pipitsugin or matatawag na dukha sa Banateros Brothers. Nilaglag. Hindi yun nga, no? So, mabalik tayo dito. Kung sakali man, etong si Marcos Jr., si Sandro Marcos ay nasa edad na to, ito yung ipupush na magiging presidente ng bansa natin, malamang sa malamang. So, yun. Ano pa ba? Ito muna. Lacson ibinida ang kanyang laban kontra flood control. Flood control corruption. Binida. Ano sabi niya? Ako nga po ay very passionate po ako dyan simula sa pool. E din sa totoo naman, si Lacson naman, noon naman din talaga. No, talagang lumalaban talaga to. Kaso nga lang, Lacson, sobra kami nagtataka, ba't nag-iba ka ngayon? Totoo naman may naman siya dito Pero ngayon, wala na to Nawala yung ganun ni Ping Lacson. Pag na-mention nga yung Romualdez at Marcos Jr. sa mga witness, biglang nag-iiba ang ihip ng hangin. 'Di ba? Biglang nag-iiba ang ihip ng hangin. Kaya ngayon, Lacson, wag mo na kaming pag-uutuin, wala ka nang ganun. Wala ka nang ganun. Sarado na yung bibig mo. Bukas lang yung bibig mo sa mga kaokrayan mo kay Marcoleta, yun lang. Tigilan mo kami. Eto, panoorin na po natin, no? Etong, saan muna tayo? Dito muna tayo, ha? Dito muna tayo, bago tayo dun sa gustong hawakan sa leeg ni Martin Romualdez, yung mga ex-marine. So, ito muna panoorin natin. The subpoena, it says here, to provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation to the deputation to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman on the joint affidavit dated 23 February 2026 of Bernard Tube et al. So it appears on your authority from the Ombudsman that you just want to ascertain the identity of the affiants. But tell us if you want to go beyond your deputization. Just let us know. Of course not po, Gulo ng camera, ha? Sino yung camera niyan? We'll also go beyond mere name and so we will have questions for them pertaining to their background. So you are no longer limited on the si Sir Mike pa lang ascertainment of the nagla-live. identity of the 18, but you would want to dwell on matters raised in their sworn statement. Definitely, So that's your we direction. will be limited to that only. Which We one? will be limited to the sworn affidavit submitted before the Ombudsman. Yes, that's my Will you be ma'am. allowing us to do that? Tangina, no? Na, Objection po doon. no. Ang worry namin is your authority as deputy. Kung tanga naman nun, ba't ka magtatanong ng objection po ba yun?
Sino yun? Tatrabaho ba sa NBI yun? Hindi niya alam yun? Ba't niya tinanong yun? The ombudsman. Right? Nasa inyo. But if you want to dwell beyond the identity of the affiants, then let us know. Yeah, we are letting you know now. Diba? Because if you want to interrogate them with respect to their affidavit, I am only the single lawyer for the 18, and you will now dwell on their constitutional right to be assisted by counsel of their choice. But just to be clear, no, they are not suspected of committing any offense, no? So hindi po ito custodial investigation. Let me repeat that this is not a custodial investigation, but Eh, yun naman pala bakit parang gusto nyong isa-isahin yung mga ex-marine? if you want to be present when your clients are interviewed, you are more than welcome to do so. Yes, because that is the source of our confusion, sir. No? Yan, si Atty. Topacio, pagsalitain nyo dyan, yari ang mga yan. Is ubiquitous in media, already saying that 4 of the people are not in fact Marines, 8 of them were not in fact employed by Saldico, and he even said a lot more. Let me just point this out. Okay, these are the pervasive assertions of Buti na lang talaga magaling din to si si Attorney Baligod at Attorney Topacio. Kung hindi, tangina, yari itong 18 Marines dito. the NBI director. 14 Marines, there are only 14 Marines. The rest are not. That's his allegation already. And he is citing intelligence information given to him. He also said there was a general belonging to Class 75 of PMA who recruited this 18, and they were only employed for 2 years. But we are ready to prove that one of them had been working with Zaldico for 9 years, a lot of them for 7 years, 5 years, 3 years, no? And then he even implied something venal or something corrupt on this 18. He said, Ito, forward natin dito kay Attorney Topacio. Oo, dito na tayo, kay Attorney Topacio na tayo. View the context. We are here out of respect to the National Bureau of Investigation as an institution. Thank you, sir. Nanggaling din po ako rito, the NBI is composed of men and women of high professionalism, integrity, and probity. However, due to political appointments at the very top, nawe-weaponize at nami-misemploy ang powers ng NBI, which is a highly revered institution. Ngayon ko lang nalaman kay Attorney Baligod na meron na palang sabina o letter na inaanyayahan itong 18 na imbestigahan doon. This reinforces my belief na itong sabina na ito at yung sabina roon, dala-dalawa. Kayo, deputize sila, yung main source of the power. I intended to harass and intimidate not only the 18 but my client and the other Dalawa yung persons involved here as subpoena. well. The fact that you are even telling us that they are going to be interrogated one by one in a room is already abuse, because the limits of your power are only within the 4 corners of your deputization, as Attorney Levy correctly stated, ascertain the background. Now, if you want to ask my client here about his background, and I believe his background is fairly well known, you ask him now. We will not consent to any one-on-one. That those are tactics that everyone knows are intended to intimidate and scare witnesses. We will not consent to that, custodial interrogation or not, because if you want to question him one-on-one, that's already custodial interrogation in anything but name. Huwag na tayong maglukuhan, Panyero. Tinatakot nyo lang kami. May question kayo, you're here. We are na. He's here now. You ask him. Tapos. Okay.
Okay. Okay. Alright. Thank you. Sige. Let's respond to that. First off, let me just say na first of all, thank you for recognizing the integrity of the men and women in the NBI. So, you have our oath as lawyers and law enforcers that we are impartial. This is a fact-finding investigation. We will go where the evidence leads. Sino ba tong kupal na Dito to? namin yan eh. Also, I just objected to the use of the word interrogation. As I said earlier, hindi po ito interrogation. The individuals subpoenaed today are not suspected of committing any offense. They are subpoenaed as witnesses. And so what we will do is an interview. Okay? Now, we are interviewing them individually for efficiency, to save time. But of course, if Attorney Baligod so chooses, he can accompany the interviewees one by one. We'll just have So ito yung pinakaano niyan para mas maintindihan natin. Yan, ito yung interview. Kung ano yung gusto nilang gawin gustong gawin ng NBI dito. Dito natin mamaya matatanong na sino ang gustong kumausap sa mga NBI? Bakit ginaganito? Bakit kailangan nilang isa-isahin? So ito po Oo, kasi alam nyo, itong kinakataka ko nagulat ako. Ah. Kasi kami naman nag-cooperate. Di ba sabi ko, out of respect to the institution, may sabina, pumunta kami. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga Bakit? kwarto ang bawat isang subject ng sabina at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury? Tama. Ano yan? Pag-apply sa trabaho. Gago ba to NBI na to? Sira ulo rito NBI no? Titingnan nyo kung qualified ba yung mga ex-marine kung ay pasado to. Pwede to. Hindi kasi alam na natin kung bakit nilang gagawin yun. Kasi kapag once na nag-isa-isa yan, pwedeng mabago lahat ng mga statement Pwedeng man ganun yun at baka yun ang palabasin nila. Baka doon nila mabutasan etong ex-marine na to. Kung sama-sama nga naman, iisang salaysay lang at yung abogado lang nagsasalita, di ba? So, ganyan yung gusto nila. Kaso nakagago lang, parang mag-a-apply ka lang ng trabaho, no? Nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming itong ginagawa nila. Na isasabina nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Tama. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interviewin nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, investigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Grabe. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, Yun din talaga ang motibo dyan. Para matakot etong 18 ex-marine na to. Kasi sa totoo lang, nakakapagod to mga banateros Itong ginagawa ng 18 ex-marine, nakakapagod to. Diba? Tapos, kaliwat kanan ng interview. Tapos, sa bawat interview mo, sa bawat alis nyo, aligaga kayo kasi, diba, may mga balibalitang maraming sumusunod sa kanila. Maraming nakamata dito sa 18 ex-marine na to na posible na yan pa yung maging mitya ng buhay nila. Wag naman ho sana mangyari yun, Hindi naman natin pinapanalangin. Pero yun ang nangyayari ho ngayon. Nakakapagod to. Ngayon, tama nga, yung parang tinatakot nga, parang maaaring takutin or kung ano yung pwede nilang masasabi dito sa 18 ex-marine na to, pwede nilang magawa yun. O ganito parang ito ba gusto mo na para matapos na to lang,
Parang ano to, ano ba yung nangyari sa Congress dati na huli sa CCTV? Yung kinausap ni Abante at ni Fernandez, i-comment nyo nga dyan sa comment section. Nakalimutan ko yung kung anong pangalan nun eh. Si General yung kinausap muna siya ni ni Abante at ni Fernandez. Sino pa ba kasama nun? Si Akop kasama pa ba nun? Nung time na yun? Si Higaldo ba yun? Higaldo ba yung kinulong na general? Hindi ko matandaan eh. Basta may about dun sa sa AJK. Oo. So kinausap muna nila, puta na hindi nila napapayag. Ayun, kinontem. 'Di ba? So maraming sinabi yung retired general na yon na parang gusto nga daw siyang suhulan itong dalawang congressman na to. So pwedeng maaring parang ganun din yung nangyayari dito or tinatakot. Sinasabi nga namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila. Kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, intent crime to eh. Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit. Dahil yun yung krimen. Tama. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dating? Ang nangyayari kasi ngayon, nakatutok lang sa 18 Marine eh. Sila na yung witness, pero sila pa yung kinakasuhan, sila pa yung ginigipit. Pero yung itinuturo nila, walang aksyon ng NBI. Bakit kaya? Police case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi ko yun ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen dun? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Pero with your indulgence, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon, normally po pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts, lahat Yes. ng nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Dito po sa NBI. No? Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte, pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang iimbestigahan niya yung krimen na sinasabi ko. Tama. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Baliktad na nga ngayon eh. Sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, ganito yung sinasabi mong proseso kasi. You file a complaint. Nag-aalig ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath. At nung isang araw, pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kokontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Tama. Ikaw ang magdefensa. Ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo. Ito kasinungalingan. Ito, walang katotohanan ito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung nag-complaint. Hindi po ganun yun. You're questioning the process, sir. Yes, the process. Kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, not all
that the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba, are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad eh. Kundi pa namin nakahon ni Kong Mike eh, kung ipatatawag nila o hindi. Pwede ba naman yun? Ang pinatawag mo yung nag-complaint? Sinumpaan na yan? Ay, sorry, partner. No. Oh, go ahead. Ang sinabi ko kay Attorney Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government, ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi niyong hindi namang krimen. Kasi sabi nila, establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Diba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, sinurveillance na nga nila eh. Alam nila eh. Pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involve sa korupsyon. So kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigation, hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusahan ng mga former na sinasabi ng Marine? Hindi, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema doon. Ang problema lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. Diba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng Sabina. Ngayon masakit diyan eh. Putang ina, kung sino pa yung mga naglalahad ng corruption ngayon na nagaganap sa Pilipinas, sila pa yung masama. O sino-sino 'yon? Unang-una, si Pangulong Duterte. Nilabas ang BICAM report na mayroong mga blanco. 'Di ba? Anong ginawa kay ano? She's lying. Diba? Ayun yung sagot ni Marcos Jr. She is lying. Oh. Tapos anong ginawa kay Pangulong Duterte? Kinidnap, dinala sa dahig sa ICC, 'di ba? Sino pa ba? Sino pa? Sobrang dami niyan eh. Lebiste tsaka si Barsaga. Anong ginawa? Ginigipit din, 'di ba? Kaming mga Banateros Brothers. Kaming mga vlogger. Sino pa? Ang dami. So, kung sino yung mga naglalahad ng tunay na balita, tunay na pangyayari, sila yung kinakasuhan. Okay sana eh. No? Etong NBI, okay sana tong NBI eh. Kahit ipatawag nila si Martin Romualdez man lang sana. Si Sandro Marcos tungkol dito sa mga inilahad ng 18 Marines. Pero wala, nga eh. Yun yung nakakalungkot ngayon. And verification from the Office of the Ombudsman. Yun ang sinabi. Background investigation and verification. Yung sa GC ko po, meron po kopya niyang sabina na yan. You can see for yourselves. Sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, pine-check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba yung nag-aakusa. May I answer that, partner? Go. That is not the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full So, hindi faith and parte ng credit. trabaho nila. Tama. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral. Umpisa pa lang eh. Umpisa pa lang eh. Titignan mo agad. Di ba? Di ba? Umpisa pa lang eh. Utang inang yan. Tapos ano mo na kung sila ba yung nagsisinungaling hindi. Wala pang ang statement yung kabila eh. Wala pang ibinibigay na statement yung mga itinuro ng 18 ex-Marine. Tapos sasabihin mo, titignan nila kung sila ba ay qualified, kung sila ba ay hindi nagsisinungaling. Hindi dapat ngayon yun. Ang aga nun ah. Utang inang yan. Kung tanga-tanga lang talaga tayo, maniniwala tayo dito eh.
Buti na lang ang ganda ng pagkakasabi ni Atty. Topacio. Ang ganda ng pagpapaliwanag. Hindi ngayon. 'Di ba? Wala pang ibinibigay yung kabila eh. Ngayon, kapag hawak mo na yung statement ng 18 Marines at statement ng mga itinuro ng 18 Marines, sabihin na natin sila Sandro, sila Martin Romualdez, Marcos Jr. at iba't iba pa, sila De Lima, 'di ba? Marami pa diyan yung mga kongresista na dinalhan ng mga mali-malitang pera, sila Soto, sila Lacson. So doon mo ngayon yun pagpapantayin, doon mo ngayon huhusgahan yun. Depende na lang kung bayad ka. Yun yung totoo dun eh. Yun na lang nakadepende kung bayad ka ba. Eh ngayon pa nga lang na umpisa pa lang na, unang supwina pa lang laban sa 18 Marine. Puta na. Gusto mo nang masolo sila lahat para para titignan ko nagsisinungaling ba o hindi. Hindi panahon 'yun. Tama, ang ganda ng rito ni Atty. Topacio. Ito pakinggan nyo. Background investigation and verification. Ayan pakinggan. Meron po kopya niyang sabtina na yan. You Ayan, can see for yourselves. Pakinggan nyo. Ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI, check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba yung nag-aakusa. May I answer that, partner? Go. That is not Yan, the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works. Tama. Ang ating sistema. So do you think it's unfair? Not only unfair, it's very legally questionable. Number Illegally. two, di ba ang ombudsman under our constitution is supposed to be an independent body? Independent. Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? The NBI is under the Department of Justice. Nawala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people, dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency. Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, if you want to show your independence, lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito. Because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation. Galing. Dapat i-preserve mo yung iyong integrity, Galing ni yung Atty. iyong Topacio. independence. Huwag mong ipapasa sa iba yung trabaho mo. Siguro parang bigyan ng ehemplo dyan, yung again, babalik ako yung Napoles case. Nung nag-file si Ben Luoy, hindi naman sinabi, kinwestiyon siya eh. Anong background mo? Galit ka ba? Ba't mo sinabi yan? May pagkain ka ba? Wala ka na ba ng sweldo? Hindi naman ganun eh. Di ba? Ang tiningnan doon, yung sinasabi niya. And they Sana, Boss Mike, rekta yun sa kay Santiago tuloy. Doon sa bagong NBI director Hindi kasi sinabi niya yun eh. Ito. Sinabi na NBI director yan eh. Hanapin ko lang na kaya daw nagagawa ito ng 18 Marine dahil sa kahirapan. Ewan ko kung nandito pa yun Pero nakita ko yun natatandaan ko yun Ang galing ni Sir Mike bumanat na pasimpleng banat ka dun Asan na yun? Hindi ko na makita Yung sinabi ng NBI director, andito yun Hanapin ko lang Sige, tuloy natin. the payoffs, nagkaroon sila ng investigasyon dahil nagpatulong din yung ombudsman ng panahon na yon. Ganon sana yung direksyon ng ating investigasyon at yung pag-file ng kaso. Sure, kung papatawag kayo further, will you go back here sa NBI? Depende. First, of course, I have to consult my good-looking lawyer, Atty. Topacio, on his legal guidance on this. Pangalawa, siyempre, titingnan ko yung parameters ng investigasyon. But of course, I will always cooperate with the government agencies, lalo na dito sa pag-establish ng korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. Sir, dinidiin niya
sila sa witness protection? Alam mo, si Saldico sabi nila yung magnanakaw, mastermind. Tingnan nyo sa lahat ng ahensya, Ombudsman, ICI, hindi ko lang alam kung dito sa NBI, pero DOJ, ito nga yung mga... Ito. Tingnan nyo ito. Ito yung sinabi na NBI Director. Ang sabi dito, NBI sinabing posibleng biktima ng kahirapan ng 18 ex-Marine at posibleng ginagamit sila para magsalita. Kulit mo yan. Yun yung sinabi ni Kong Mike kanina. Kasama ni Saldico eh. Di ba? Established na yung kanilang role na sila ialalay ni Saldico. Ngayon, kung may pagdududa doon, nandyan yung ID nila, government-issued ID, may proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. Kung tao sila ni Saldico at si Saldico ang mastermind, dapat tingnan natin saan napunta yung pera. Yun. Saan napunta yung mga ninakaw. Yun. Ito ba'y flood control lang? Ninakawan din ba yung irigasyon natin? Ninakawan din ba yung pondo natin sa PhilHealth? Ninakawan din ba yung 2023? 2024? Ninakawan din ba ang 2026 budget? Kasi kung ninakawan ng 2025 national budget, what if pa sa 2023, 2024 at 2026? Yan. Yan dapat, 'di ba? Dapat lahat eh. Hindi lang tayo kahit ako hindi palagi yung kinukumbinsi dito yung mga nakakapanood ng video ko na wag din masyado tayong tumutok lang dito sa 2025 national budget dito sa flood control scam. Paano yung 2023, 2024 at yung bago ngayon? Yung 6 trillion 2026 para sa education. 'Di ba? Kung yung binabanggit ni Kong Mike na sa mga irrigation, sa PhilHealth, dapat din talaga yun, nasilipin natin yun. At eto nga, yung bago ngayon. Kasi sabi ko nga sa inyo, tignan nyo yung ginagawa ngayon. Nakatutok tayo sa 2025, pero napag-iiwanan natin yung 2026 national budget. Diba? Nakatutok lahat tayo dito. Pero yung 2026 national budget, hindi natin napapansin. Tapos lalabas na naman, madidiscover na naman natin na mayroong nangyayaring korupsyon sa 2026 national budget. Kailan? Pag 2027 na. Diba? Kailan? Kapag meron na ulit 2027 national budget, doon na natin malalaman na ninanakawan nila ang budget natin ng 2026. Ganun ba? Utang inang yan. Ninakaw din ba yung pondo doon sa subway? Yan ang dapat imbestigasyon. Dahil yan, tayong lahat na Pilipino ang apektado. Sir, bakit 16 lang po? 16 lang po ba yung dumating na rin? Yes. Ano kasi, pag paumanin ninyo, hindi ako privy sa lahat, pero kung minsan kasi, may mga nag-aayos ng pamilya. So talagang may mga ganun. Kunyari, nung huli namin, nare-recall ninyo 11 lang. Yung 7, inayos yung kanilang pamilya. Hindi madali yung ginagawa ng mga sundalong to. Nakasalalay, hindi lang yung buhay nila, Totoo yan. pero yung buhay ng kanilang pamilya. Si Sergeant Cotesa, nung mawala siya, ang anak ni Sergeant Cotesa is 4. Under threat yung bahay niya. And I have proof of that. Later on, I will show that. Kaya hindi ako papayag. Nagulat nga ako, pati notaryo. Mabuti na si Attorney Levy Baligod, talagang masinsin, talagang lahat, tinignan niya yung kanyang gagawin. Pati yung notaryo, isipin nyo, kinwestiyon ka agad. Again, bakit yung ganun ang direksyon? Hindi ko maintindihan. Dapat yun, depensa ng mga inaakusahan. Yung mga dapat tinuturo, magsalita nun, na ikaw wala kang kredibilidad, sinungaling ka, yung notaryo mo, palpak. Diba? Ikaw, ganito background mo. Hindi eh. Doon pa lang sa umpisa. Blue ribbon pa lang, tinitigil na. Ombudsman pa lang, tinitigil na. Sino pa magsasalita dito sa nakawan sa ating bayan? Tama. Parang sila na defense counsel ng mga inaakusahan eh. Yun ang mabigat eh, di ba? Sila na ang defense counsels. Sir, for soundbite purposes lang. Grabe, no? So, ganyan talaga ang nangyari realidad ngayon. Kesyo, may kaso daw yung 18 Marines. Kesyo si Gutesa daw, hindi daw mapagkakatiwalaan. Kesyo may, yung affidavit daw. Yung mali-mali. Puta na, hindi naman yun ang issue dito. Yung mga hayop kayo. Tayo na yun, hindi pa kayo magkamatay. Galit yan.
Nakakabwisit lang talaga no? At tama din yung sinabi ni Atty. Topacio na parang nagiging defense team ng mga akusado yung ombudsman at yung Senate Blue Ribbon Committee. Grabe. Dapat talaga ombudsman. Ay nako, ewan ko na lang. Ginusto niya yan Binoto niyo Bong Marcos Ay nako. So yun mga banateros, mga kabiyay, at eto nga, yung sinasabi ko nga kanina at nandiyan sa title ko, nandiyan sa thumbnail ko na gustong hawakan sa leeg ni Martin Romualdez etong ex-marine. Kasi dito may posibilidad na pwedeng mangyari yon, diba? So kaya iniisa-isa-isa is alam mo na yun yung may mga may nabalitaan ako. May isang kakilala ko na vlogger din. Pinatawag din siya, hindi ko alam kung anong nagpatawag sa kanya, kung NBI ba or DOJ o ano, basta yun na nga. At doon, may kakausap sa'yo doon na isang tao na para mag-offer ng kung ano-ano sa'yo, para ka kumampi lang kahit tambaluslos. So, pwedeng mangyari yun dito, na kaya bakit iniisa-isa, gustong isa-isahin ng NBI etong 18 ex-marine na kausapin. Hindi dahil para tingnan kung nagsisinungaling sila, hindi para dahil kasi kagaya ng sinabi ni Atty. Topacio, hindi pa panahon yun para imbestigahan nyo kung nagsisinungaling ba sila or qualified ba sila or karapat dapat ba silang paniwalaan or hindi ba sila nagsisinungaling. Hindi pa panahon yun. Aantayin muna yung statement ng kabila bago mo aksyonan yung mga ganyan. So bakit sila gustong kausapin isa-isa? Mga banateros, paki-comment nga dyan sa comment section. So mga banateros, mga kabiyaya, na pong maikukomento nyo ho dito sa panggigipit sa 18 ex-marine na sa halip na sila yung paniwalaan ay sila pa yung pinagmumukhang kriminal ng mga nasa administrasyon. So yun, huwag nyo na rin kalimutan bago nyo lisanin tong video ko na to paki-like and share ang ating YouTube channel, pipindot na lang di po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw at pakidamay na rin, paki-share yung join button at super thanks natin niya. So yun, maraming salamat, ingat po kayo palagi, God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng order.